patuloy na magpatuloy, Ama. Ay, mga kapatid, sa mensahe po, na sabi ko nga, this Sunday, ihayag natin yung conclusion, amen, nung atin pong pinag-aralan about sa fear, amen, na pinag-aralan natin ng mga nakaraan, that God, 'di ba, yung fear in prophetic, amen. Kaya yung iba na natatakot about prophetic, 'di ba po? Ito po yung mensahe ng conclusion ng lahat ng natin. So i-recap natin, 'di ba, unang pinag-aralan natin yung about sa fear po. Hallelujah, ng pagiging prophetic natin. And the Lord says sa bawat isa sa atin sa 2 Timothy 1:7 hanggang 9 na hindi niya nga tayo binigyan ng espiritu ng takot, ngunit kapangyarihan, 'di ba? Power of love and of sound of mind. Amen. At doon pinakita din ng Panginoon na sinabi niya na wag nating ikahiya ang testimony na about sa Panginoon. Amen, dahil siya po, 'di ba, ang paghahayag natin ng mabuting balita according to the power of God. Amen. And sabi niya, sa lahat ng mga naligtas, sa lahat ng mga tinawag, sa banal na pagkatawag. Amen. At not according sa ating mga gawa, sabi niya, but according to His purpose and grace, which has given us in Christ Jesus before the world began. So bago pa lang magsimula ang Panginoon, bago pa lang magsimula ang mundo, tayo tinawag na. Amen. So bago pa lang magsimula, bago pa i-create ng Lord sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Kaya tayo po'y lahat tinawag, huwag tayong matakot. Amen. Huwag tayong matakot sa sinasabi ng tao. 'Di ba? Ano yung pinag-aralan natin last time? About love, about power, and about a sound of mind. Na nag-ooperate ang divine provision, 'di ba, ng Panginoon para i-ensure sa atin sa mga tinawag niya yung prophetic ministry na maging characterized din natin by divine authority, accuracy, and effectiveness para maging epektibo tayo sa mga tao sa mundong ito. And then na topic natin yung fear of man. Takot sa mga tao. Ba't tayo matatakot sa tao? Kung meron tayong katatakutan, wala pong iba kundi ang Panginoon. Amen? Natalakay naman natin yung about kay Jeremiah 1:4 hanggang 8. Diba? Nung tinawag siya ng Panginoon, na sinabi ng Panginoon sa kanya, Behold, sabi niya, I cannot speak for I am child. Sabi niya, then the word of the Lord came unto me, saying, Before I formed you in the belly, I knew thee. And before thou come forth to the womb, I sanctified thee, and ordained thee the prophet unto the nation. Then said I, the Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. But the Lord said unto me, Say not, I am a child. For thou shalt go all I shall send thee, and whatever so I command thee, thou shalt speak. Be not afraid of their faces, for I am with thee to deliver thee, saint the Lord. Diba? Ang Lord ang nagsugo sa atin, hindi tayo nagsugo sa atin. Huwag daw natin sabing tayo bata, sabi niya. Yung instruction ng Panginoon kay Jeremiah na i-embrace niya ng boldness without arrogance and affirmation. Amen? Yung boldness po. Boldness na binibigay ng Panginoon sa atin na wag nating isipin na ang pagiging bold ay pagiging rude. Amen? At hindi po ito arrogance. But it is the compassion ng Panginoon na may karakip na respeto at dignidad sa lahat ng tao. As He said sa Proverbs 18:12. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. And then next, na pag-aralan natin yung the fear of being wrong. Yung takot natin na magkamali. Amen? At nasundan po yun ng the fear of mistake. Amen? So, pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon that He must increase, diba? But we must decrease. Ang Lord lagi ang makita sa buhay natin. Amen?
Na lahat ng bagay, sabi nga, na salita, walang babalik sa Diyos. Kung pangako ng Panginoon yan, hindi natin pwedeng ibalik sa Kanya na magbabounce lang ang salita niya na hindi magaganap at di magkakatotoo. Amen? Kaya isipin natin lagi sa tuwing tayo ay may ginagawa, 'di ba? Isipin natin na ang Panginoon ang gagawa, hindi tayo. Amen? Kaya huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot. Amen? Kung ang ating mind ay magdidepende sa Kanya, fulfillment po of His message ang magaganap sa buhay natin and completion ang magaganap sa atin. Amen? Kasi hindi na tayo nasa self-concern o in our pride. Diba? Kundi idinideklara na natin ang katotohanan na mag-manifest po sa ministry, diba? At magkaroon po tayo ng humility and the fear of mistake. Diba? Nagkamali pa lang po tayo, minahal na tayo ng Panginoong Diyos. Sabi niya nga, for God so loved the world. Kaya, kung makikita po natin yung ating humanity, ma-discover natin yung mga pagkakasala natin, di ba? Nagbibigay ito ng totoong pagmamahal ng Panginoon. Yung totoong understanding natin na ma-receive yung walang kapantay na pag-ibig ng Panginoon ang mag-i-immerse sa atin, na malalagpasan natin ang lahat, di ba? Dahil sa tulong ng Panginoon Diyos, kasi bibigyan niya tayo ng malawak na pangunawa. At yung mga bagay na nagkamali tayo, di ba? Alam na ng Diyos na magkakamali tayo. Kung paanong alam niya na nagkamali si Adan at Eva. Di ba? Kaya pinadala si Jesus Christ para tumubos sa bawat isa sa atin. Same thing na pagkakamali, di ba, ni Eva, na niyakap ni Adan, at pagkakamali ng sangkatauhan na niyakap ni Kristo sa buhay natin. Kaya nga tinawag siyang second Adan. Amen? Na hindi niya papabayaan yung kanyang asawa. And we are the bride of God. Amen? So don't fear to have mistake. Kasi minsan, part yan ng plano ng Diyos. Pagkakamali tayo to learn. Tinetest tayo. Diba? From that mistake, maoobserbahan ng Diyos kung saan tayo totoong nakatungtong, kung saan tayo totoong umaasa, kung saan tayo totoong, di ba, naglilingkod. Kaya dahil doon, magkakaroon tayo ng higher elevation ng experience natin sa pagdidiscover natin sa God na Almighty at sa prophetic authority natin at maturity po ng ating mga spiritual, kasi hindi pwedeng gumamit ang Panginoong Diyos, amen, nang hindi po nagiging matured. Kasi maturity is a requirement sa lahat ng instruction ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo pwedeng gamitin kung tayo ay prematured pa. Kasi katulad ng sabi ni Pastor Carl kagabi, even you have the gift, kailangan pa rin pag-aralan yan. Hindi yan basta ginagamit. Amen? Kailangan yan hasain. Kailangan i-activate. Amen? Kailangan matutunan, kailangan ding may kaunawaan kang ginagamit yan. Kaya napakahalaga po ng tinuturo sa atin ng Panginoong Diyos. At ngayon, dadako tayo sa last about clarifying the common misconception. So, ibig sabihin yung maling misconception, maling pagkakaunawa. Amen? Ika-clarify sa atin yung parang feeling natin common lang, pero napakahalaga. Kaya kailangan maunawaan natin na being prophetic, kasi tayo ay mga prophetic people, di ba? At ang pinag-uusapan natin is about sa peer in prophetic. So bilang mga prophetic, di ba? Yung mga propeta po are not God. They are not God. But, kasi ang Diyos lang naman talaga ang omniscient, amen, and omnipresent. Pero ang mga propeta po ang nagre-receive ng revelation sa part ni God. Amen? Katulad ng sabi niya sa 1 Corinthians 13:9, pahanap nga po sa Tagalog. 1 Corinthians 13:9, for we know in part and we prophesy in part. 1 Corinthians 13:9 po.
First Corinthians 39. First Corinthians 39. Sandali lang po. First Corinthians 13:9. Amen. First Corinthians 13:9. Hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Salamat sa salita ng Diyos. Amen. Praise God. So dito makikita natin sa pamute nga po, Mami. Mare-recognize natin dito yung katotohanan, amen, na nakakatulong sa atin in both way, 'di ba? Sa parehong papel, parang ganon, yung prophetic messengers at yung nagre-receive ng approach ng prophecy, 'di ba? Ng may humility. At kung meron tayong bukas na pangunawa sa continue na guidance ng Panginoon. Amen? Pero kung sasarado natin ang pintuan ng prophetic at propesiya, mga kapatid, sabi nga sa Revelation, sa huling panahon, ang magsasabi ng yung mga propeta. Kung tatanggalin natin sila para nating tinanggal yung navigation. Amen? At bilang mga prophetic, dahil God is the highest prophet, sabi ko nga, if we are Christ-like, so we are prophetic, must be prophetic. Amen? We must be prophetic. Amen? So napakahalaga po na ang guidance natin is wala tayong itinatapon. Amen? Hindi natin pwedeng baliwalain ang fivefold ministry. Amen? So napakahalaga po, napakahalaga nun. Sandali lang po. Amen. So praise God po. So dito, makikita po natin kung paanong tayo po nag-a-approach. Kung paanong nag-a-approach sa atin yung banal na salita ng Diyos tuwing pinag-aaralan natin. 'Di ba? Ganon din po yung mga prophet. Kapag naririnig nila ang tinig ng Panginoong Diyos, inaaral din po nila yon. Katulad ng sinabi ni Pastor Carl kagabi, inaaral nila kung paano ihayag, hindi sila basta-basta magsasalita, 'di ba? Katulad ng sinasabi po ngayon sa atin, hindi pa tayo ganap, kaya kailangan i-exercise yon. Hindi ka basta-basta nalaman mo na may regalo kang ganito agad ang gagawin mo, wala ka pang sapat na kaalaman. Kaya nga, sinasabi ko 'di ba sa inyo na hindi pwedeng, wala tayong maturity. So sa part ng spiritual, kailangan din ng maturity. Parang katulad ng nagtatrabaho ka, 'di ba? Sa isang kumpanya. 'Di ba? Nagsisimula ka sa baba hanggang pataas ng pataas, pataas, pataas. Pag habang naintindihan mo yung proseso ng negosyo, tinataas yung level mo. Ganun din po sa spiritual. Amen? Habang nagmamatured ka, hindi pwedeng tumatagal ka sa ministry, lalo ka nag-iisip bata. Amen? So, sabi ng Lord, maging katulad tayo ng bata, 'di ba? Pero hindi tayo maging isip bata. Amen? So napakahalaga po, napakahalaga ng tinuturo sa atin kasi nire-remind tayo ng Panginoon na kung matututo tayong mag-approach at mag-o-honor sa mga prophet at sa mga tao na nagtuturo sa atin, amen, ito yung nagre-remind sa atin ng humility at reverence. Na yes, hindi sila Diyos, pero yes, hindi nila alam yung lahat-lahat kasi ang Diyos lang naman ang nakakaalam ng lahat-lahat. Amen? Pero ini-encourage tayong mga believer, 'di ba, na i-search natin yung scripture at maging diligent tayo para ma-emphasize natin na ang prophetic, 'di ba, is revelation na dapat naka-align sa Panginoon, sa salita niya. Kaya nga tayo nagbabasa, kaya para alam din natin kinakausap natin kung galing ba to sa Diyos o hindi. Pabasa nga po sa Acts 17 verse 11. Kaya nga dito sinasabi niya, be diligent. Acts 17 po, Gawa 17 verse 11 po.
Para may verse tayo na naka-align po sa sinasabi ko. Na para alam ninyo na hindi ko lang to sinasabi, sinabi to ng Diyos bago ko to sinabi. Amen? Acts 17, Verse 11 po. verse 11. Amen. Acts 17. Mas mabuting kausapin ang mga Hudyo roon kaysa mga taga-Tesalonika. Wiling-wili sila ng pakikinig sa pangangaral ni Pablo at sinasaliksik araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang mga sinasabi niya. Salamat sa salita ng Diyos. Amen po. Amen. So malinaw po saliksikin natin yung salita ng Diyos para ma-align po yung Word of God sa revelation ng mga prophetic na sinasabi natin. Positive word, di ba, is not the Word of God. Hindi porke sinabing positive word is Word of God yan. Pero kung nag-aaral ka ng Word of God, you will know what is the declaration na dapat sasabihin natin sa mga tao. Amen? Motivation is not Word of God. And motivation, ang motibasyon na binibigay mo, oh, okay lang yan, sige lang kapatid, di ba? Hindi po, hindi siya biblical kung hindi siya ayon sa salita ng Diyos. Amen? Motivation word lang siya, but that's not the Word of God. So, mahalaga po na alam natin ang difference between motivation or positive word at saka word na naka-align po sa salita ng Diyos at pangko niya. Amen? Para nakikilala ninyo yung mga tao na nagsasalita sa harapan ninyo. Kasi nagka-come to pass ba yung sinasabi ng tao sa inyo? Nangyayari ba't nagaganap yung sinasabi ng propeta or propesiya, di ba? O prophetic na tao na nagsasalita sa inyo? Amen? So sa ganung paraan, mahahayag kung sino ang totoo at kung sino ang hindi. Amen? Kaya ini-encourage tayo ng mga believers, is-search natin yung scripture. Maging diligent tayo, hindi yung puro salita, diba? Wala namang nangyayari, wala namang nagagawa. Amen? Kasi pag niyakap natin ang katotohanan, it will set us free. Sabi nga when you know the truth, magiging malaya ka. Diba? Sa mga bagay na hindi naman totoo. Amen? Na ine-expect ng mga tao. At sa ganung paraan, di ba po, magkakaroon tayo ng tamang posisyon sa harapan ng Diyos para maging more authentic tayo. O maging mas totoong-totoo tayo sa sinasabi natin. Kasi bakit? Kung alam mo ang katotohanan ng salita ng Diyos, hindi ka mabubuhay sa unrealistic. Katulad ng sinasabi natin Billie Jean kanina, ano kung i-curse mo ko? Alam niyo po ako rin po, maraming nag-curse sa akin. Kung hindi niyo po alam, marami pong nag-curse sa akin, pero lahat yan bumalik sa kanila. Kasi, kapag alam mo ang katotohanan, curse will not cause, sabi nga, curse will not, kundi yun mapiprevail, hindi yun magaganap kung walang cause. Yun din ang batas ng spiritual law. Amen? Alam nyo, dito sa mundo, di ba? Kung anong ginawa mo, amen? Ganun po sa spiritual din. Kung anong ginawa mo, kung nagtanim ka ng masamang salita, aani ka ng masamang salita. That is the spiritual law ng Diyos. May rule din siya pagdating sa spiritual. Kaya nga, ang habilin sa atin ng Diyos, kung sino man ang sumusumpa sa inyo, i-bless ninyo. Bless those who curse. Amen? That is the word of God. Amen? Kaya nga ako alam niyo po, ako po, sabi ko nga, tinuturo ko palagi. Sa Psalm po, sa lahat ng Psalm, ng dalangin po ni Tatay David. Yung iba doon, hindi sulat ni Tatay David. Pero sabi ko nga, Lord, kung pinahintulot mo itong dasal na to, alam nyo, ang nakakatakot kaya minsan yung mga dasal ni Tatay David, ibalik mo sa kanila lahat ng mga nila, alam mo yung mga pain na ginawa nila para sa akin. Sabing ganon.
ilaglag mo sila doon, ibaon mo sila. Alam nyo ba, kapag naaano nyo po yung sasal, ganun siya manalangin. Kaya ako po, natutunan ko na lahat ng, sabi nga, anything na pinorm ng kaaway, sabi niya ganun, reverse, Lord. Sabi niya, reverse, Lord. Ganun yung prayer niya. Kaya kanina, nag-pray ako kay Ate Billie Jean. Sabi ko, ibalik niyo sa kanya. Lahat ng sinabi niya sa kapatid ko, ibalik niyo sa kanya. Kapag anak ka ng Panginoon Diyos, you know your right, you know your position. Kapag alam mong hindi totoo, di ba? Hindi ako gumaganti. Hindi ako gumaganti ng ano, but Lord, I know, di ba? Di ba kaya nga yung mga nanay ninyo kapag may nagaganti may nag-aaway sa inyo, sila yung humaharap sila yung lumalaban. Pero napakahalaga po na sometimes you never see in spirit realm that anointing is protection. Kapag inordain ka ng Panginoon sa posisyon na meron ka, God also cover you with His wings. Kaya alam niyo po, lahat ng mga tao din, ako na nagpapabagsak sa akin, even noon, hindi ko alam kung nasa na sila ngayon, but I praise God. I praise God kasi si Lord talaga ang ang tanging sanggalang. Sabi nga, He is our refuge, He is our shelter. And sabi nga ng Panginoon, di ba, Ate Billie Jean, Roman 8, kung ang Diyos ay panig sa'yo, sinong laban sa'yo? Kung kakampi mo ang Panginoon, sinong pwedeng lumaban sa atin? Kung ang protection ng Diyos ang nasa atin, sinong pwedeng gumalaw sa atin? Kung He is the King of King na tinatawag natin and Lord of Lord na tinatawag natin, who can touch us? Kahit pa sabihin nila na they are the president or ano pa man ang ano nila. 'Di ba? Kung wala kang ginagawang masama, it won't curse will not cause sa buhay mo. Bless them. Bless them. Para pag hindi nila tinanggap yung blessing na yun, magre-reverse back yun sa'yo. Babalik yun, magre-reverse yun sa'yo. Pag sinabi mo sa kanya, God bless you. God bless you, kapatid. God bless you sa lahat ng sinasabi mo sa akin. Pag nainis siya sa'yo, babalik niya nun. God bless you ka dyan. God bless you. O, diba? Di ikaw na pag ni-bless. Sa galit niya, ikaw din binless niya. Babalik. Diba? Babalik sa'yo yung blessing. Kaya, do not fear. Sabi nga ng Lord, huwag tayong matakot sa tao. Wala silang kayang gawin. Mangkukulam? Sino ba nag-create ng mangkukulam? Hindi ba ang mangkukulam ay tao din? Hindi ba ang sabi ng Diyos sa Colossians 1:16, lahat ng authority ay Kanya, nakikita at hindi? Lahat ng authority nasa balikat niya? Sino ang may kakayahang gumawa ng masama sa atin? Amen? Kaya ipanalangin niyo lang yung mga anak ninyo, ipanalangin lang natin pamilya natin that the Lord blood covered us. May covenant ang Diyos sa atin, alalahanin ninyo lahat. Amen? At wala pong makakatibag nun. Walang makakatibag nun. Kung kaya niyang lagpasan, 'di ba? Yung imposibleng salvation na kinatatakutan ng ibang tao, walang iba kundi kamatayan. Na pagtagumpay ng Diyos. Ano po yung dapat nating ikatakot? Sila po ang dapat matakot sa atin. Naniniwala po ako noon. Kaya nga, know the truth and the truth will make you free. Kaya kung alam natin ang katotohanan, walang bagay na magpapabagsak sa atin. Amen? So dito po, next. So yun yung bagay na tatandaan natin para ma-embrace natin ng katotohanan at yun yung magpapalaya sa mga unrealistic na pag-iisip or expectation natin sa buhay. Amen? At para maging mas matatag pa or tinatawag na mas totoo pa, authentic yung ating salita at epektibo tayo. We should know the truth. We should know God. We should know the Word of God. Amen? So, next po, yung guidelines para sa discernment. So, bilang epektibong prophetic discernment, requirement din po ang intentional na cultivation.
Ang intentional na pag-aaral, intentional na pagiging close, intentional na pagkilala sa Panginoon, no? Part po 'yan. Hindi lang maturity, part din ng yung maturity po, bago tayo makarating sa maturity, part 'yon. Kaya nga itong sinasabi ko sa inyo is conclusion ng mga pinag-aralan natin about fear sa pagiging prophetic. So, kailangan nating magkaroon ng intentional na cultivation sa lahat ng test, sa lahat ng pagsubok, 'di ba? Sa lahat ng pagdadaanan natin, it is test. 'Di ba? Akala mo lang kaaway mo 'yan, pero test 'yan, 'di ba? Subukan mo yung Panginoon kung gaano siya kalakas. 'Di ba? Kung paano niya ipapakita sa iyo that He is the great healer, He is a protector, He is a provider. Amen? He is refuge. He is our shelter, our Alpha and Omega, our Almighty God, our Shalom, 'di ba? Our Nisi, our Elroy. Amen? God sees us. Kaya kailangan maging intentional. Nakikita niya lahat ng ginagawa natin. Kung ginagawa mo yan para sa glory, para sa sarili natin, kita niya yan. Kita niya yung puso mo, wala tayong matatago. Amen? Kaya mahalaga po yung intentional na cultivation na ginagawa ng Diyos sa buhay natin to prove kung saan tayo totoong nakasandal, kung totoong nakatayo nga ba tayo sa pananampalataya natin sa Diyos o nakakompromiso pa rin tayo sa mga tao. Amen? Kaya napakahalaga po yung regular na communion natin sa Panginoon, sa pamamagitan ng ating pananalangin, sa pamamagitan ng fasting, at sa pamamagitan ng meditation ng kanyang banal na salita. Dahil doon tayo magkakaroon ng sharpened. 'Di ba? Sharpened na karunungan, sharpened na wisdom, 'di ba? Sharpened na spiritual na sensitivity natin sa ating paglakad espiritual. Amen? Napakahalaga po na maging sensitibo tayo kasi pinaalalahanan po tayo sa Hebreo 4, verse 12. Pabasa nga po, Hebreo 4, verse 12 po. Hebreo 4, 12. Hebreo 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Salamat sa salita ng Diyos. Amen po. Amen. Nakarinig niyo po yun? 'Di ba? So kung consistent tayo na naka-align yung ating sarili, naka-align tayo sa scripture, naka-align tayo sa salita ng Diyos, nagsasubmit tayo sa Kanya. Amen? Kaya yung prophetic na pinagkakatiwalaan natin, yung prophetic word na sinasabi ng Panginoon through His counseling sa pamamagitan ng spiritual counseling niya sa atin, yun yung vital practices na tinuturo sa atin ng Panginoon para ma-ensure natin na accurate nga tinig ng Diyos yung narinig ko. Alam kong Diyos yung narinig ko kasi alam mo, 'di ba? Meron kang idea kung ano yung mga salita ng Panginoong Diyos. Hindi mo lang to basta na di-discern. Amen? Alam mo, faithful na stewardship, na stewardship of God, yung revelation, amen, na hinahayag niya kapag naririnig mo yung tinig ng Panginoon na nangungusap siya sa'yo. Makikilala mo kung sino siya. Makikilala mo kung siya nga yung Diyos o hindi siya yung Diyos. Kung paanong kilala mo yung tinig ng nanay mo pag nagsasalita siya, pag tumawag siya, kahit gaano kayo katagal na hindi mag-usap ng nanay at tatay mo, alam mo lang na nanay at tatay mo yon kasi pamilyar ka. Amen? Pamilyar ka sa tinig niya. Kilala mo kasi siya. Kahit dito, pag nagsalita, si Nanay Andrea to. Si Kuya Lindon yan. Si Ate Teres yan. Kilala natin kasi pamilyar tayo. Amen? Pamilyar tayo sa mga tinig. Pamilyar tayo sa kapatid natin. Kaya nga sabi ng Lord, my sheep hear my voice. Kilala mo.
Amen? Hindi mo basta sasabihin na, sinabi ng Diyos, hindi, alam mo kung sino yung nag-i-spiritual counsel sa'yo. Pag naririnig mo yung tinig, kahit pagaling yan sa bibig ng tao, alam mo, sinabi ng Lord yan. Leading ng Diyos. Amen? Filled ng Holy Spirit, alam mo. Alam mo. Amen? So, dako tayo sa conclusion. So, in prophetic ministry, amen, dito, kino-confront tayo, nagko-confront tayo, at na-overcome natin yung fears, amen, sa ating paglakad. Pamute po, Mami Ludi. Sa ating paglakad, amen, para maging makatotohanan, maging makabuluhan, maging powerful, yung divine calling sa atin ng Panginoon Diyos. Ito yung tinuturo niya sa atin, lumakad tayo prophetically. Kaya nga, kapag na-recognize natin yung fear, amen, hindi na ito magiging pagsubok sa atin. Ang iisipin na natin, it is opportunity sa atin na mapakilala natin yung Diyos natin na yun. It is challenging sa atin, di ba? Challenge na siya sa atin para makapag-rely tayo sa Panginoon ng more deeper. Di ba? Kumapit tayo, humawak tayo, di ba? Sa salita na pangako ng Panginoon sa buhay natin kasi alam natin na walang babalik na salita ng Diyos sa Kanya. Kasi pangako niya yun. Kaya kahit panghawakan mo pa yon, hindi ako lalapit sa manggagamot sa mga albularyo, hindi ako lalapit. Kasi sabi ng Panginoon ko, siya yung aking great healer, sa pamamagitan ng kanyang mga latay ako'y magaling na. That is the promises ng Panginoong Diyos. At nire-receive ko yon. I am the recipient. I receive. Di ba? Na magmamanifest sa katawan ko ang healing. Because that is the word of my Father. And I hear Him. And I trust Him. And I have faith on Him. And I have hope na hindi ako ipapahiya ng tatay ko. Kasi hindi patay yung Diyos ko. Buhay ang Diyos ko. Kaya lahat ng mga patay sa area ng kalusugan ko, area ng anak ko, area ng hanap buhay ko, area ng tahanan ko, area ng salvation ng pamilya ko, I speak life in Jesus' name. Ano yan? You talk prophetically. You talk, nabigyan mo ng buhay lahat ng patay. Di ba? Lahat na nagbabarang mga ugat. Ikaw ang mag-utos. Because you are the vessel. You are the temple. You have the power. Kasi hindi siya lalabas kung nakakip siya. Amen? That's your divine calling. That's your assignment. Amen? Kaya kung ma-recognize natin na ang fear, 'di ba? Ito'y obstacle lang, opportunity, challenges sa atin na mag-rely tayo more on grace niya, sa grasya niya. Amen? Kaya tayo nagkakaroon ng transformation ng mind. Yung perspective natin iba na. Iba na yung perspective mo. At saka iba na yung nag-e-enhance. Parang naghuhubog sa'yo, nagmomold sa'yo, hindi na katulad ng mga mindset ng mundong ito, but spiritually, nagiging matured ka. Amen? Kasi, as you let God, as you let the Lord grace, na mag-field sa'yo, mararanasan mo yung power niya. Diba? Na hindi ka lang nag-receive ng wisdom, diba? Ina-apply mo to. Amen? Tinutungtungan mo. Kaya, as we embrace humility sa harap ng Diyos, dahil alam natin na wala akong magagawa kundi ikaw, wala akong maitutulong sa mga kapwa ko kung hindi ikaw, wala akong mapapagaling kung hindi ikaw, kapag hindi na nakapix ang mata mo sa Diyos, nasa mali ka nang. Hindi na siya foundation mo. Kung nakatingin ka kay Sis Beb, kaya ka nakakatagpos, 'di ba, sa mga pagsubok mo at hindi siya ang tiningnan mo, mali ka ng pagtingin. Amen. Napakahalaga po na ang tingin is sa Lord. Napakahalaga na ang nagbago sa mga mahal natin sa buhay ay si Lord. 'Di ba? Ginamit lang tayong mga vessel. Kaya kapag ganun ang paningin mo sa Diyos, it's all you, walang akin. Steward lang ako. Maniwala kayo. Lahat pwede nyo mapagtagumpayan. Kasi hindi niya pwedeng ipahiya yung pangalan niya sa pamamagitan ng buhay mo.
Amen? Kaya dahil sa humility na mararanasan mo, andun magko-continue ka ng pagsisik, 'di ba? Magko-continue ka ng pagsisik doon sa discernment, 'di ba? Para mag-remain siyang open yung connection mo at correction mo. Hindi lang connection, correction kasama din po. Sa ganung paraan, mapuposisyon natin yung sarili natin sa harap ng Diyos na may humility lagi. Kasi lagi tayong nakatingin sa God's grace, sa finished work niya. Amen? Yung sarili natin, tayo mismo magiging faithful steward tayo. Kasi bakit? You know your position. At kapag nakilala mo yung position mo sa mata ng Panginoong Diyos, you know what you can do. Masasabi mo sa sarili mo na I can do all things through Christ who strengthened me. Who give me power, sound of mind, who give me love. Kaya alam niyo po, sa totoo lang, I always pray sa Panginoon na, Lord, ayoko nang gamitin yung pagmamahal ko. Kasi lagi ako nasasaktan. Gamitin na lang, ano mo yun, hingin natin yung love ng God. Kasi kahit masakit para sa atin, kapag love ni God ang ginamit natin, mamamahal natin kahit hindi ka mahal-mahal. Amen? Kaya napakahalaga po yung pagiging faithful steward natin, lalo na kapag naririnig natin yung boses ng Diyos. Masasaktan ka kasi kapag ginagamit mo yung physical na tenga mo sa mga sinasabi ng mga tao sa paligid natin, sa mga ingay sa mundong ito, 'di ba? Pero pag ginamit mo yung spiritual na tenga ng Diyos, maririnig mo yung tinig niya. Have mercy, 'di ba? Have mercy sa mga tao sa paligid natin. Because they don't know what is the truth. Katulad ng sabi ni Lord, 'di ba, Lord, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang ginagawa nila. Kaya ikaw na nakakakilala, ikaw ang ini-expect ng Panginoon Diyos na makaunawa at makarinig ng tinig niya, hindi sa mga kaaway natin na hindi lubusang nakakakilala sa Kanya. Amen? So we are the instrument of God. We are the steward. We are the vessel. We are the temple. We are the representative ng Diyos dito. We are prophetic. Amen? Kaya, remember na ang goal natin sa prophetic ministry is not perfection. Hindi po perfection ng ating sarili, but perfect alignment with the heart and purpose ng Heavenly Father natin. Yung tamang posisyon ng puso, amen? Tamang posisyon natin na naka-align sa puso at purpose ng Diyos para sa mga buhay natin. Hindi naman inaas ni Lord ng perfection sa atin. Amen? Kaya nga binibigay niya yung kanyang perfection sa atin, yung righteousness niya sa atin para wala na tayong kayod kalabaw kahit anong gawin natin, we cannot be perfect. But let me perfected you, sabi ng Panginoon sa atin. Let me give you my righteousness. Let me give you my holiness. I bestow unto you. Pinagkakaloob ko yun. Hindi natin pinagtrabahuhan. It is a gift. Dahil gracious siya. Dahil banal siya. Hindi mo kayang pagtrabahuan ng kabanalan katulad ng naririnig natin sa ibang tao na magpakabanal kayo sapagkat siya'y banal. Pinagkakaloob lang po ang kabanalan. And only Him can bestow the holiness. Kung paanong pinagkaloob niya yung righteousness sa atin. Yung katwiran, yung katarungan, yung kalayaan. Siya din po ang pwede lang magkaloob ng kabanalan. Kung tama ang posisyon ng puso natin at tama yung ating purpose. Kaya nga ang kapanawagan sa atin, di ba, huwag tayong mahiyang ipahayag dahil siya ang tumawag sa atin sa pamamagitan ng banal na pagkatawag, sa pamamagitan ng pangalan ni Kristo Jesus na ating Panginoon, sabi niya. Amen? Kaya, nawa po lahat tayo, makalakad po tayo ng may boldness with humility sa harap ng Panginoong Diyos. At magkaroon tayo ng assurance natin sa Panginoon na God's perfect love will continually cast out all our fear.
Mataboy lahat ng takot natin. Mataboy lahat ng mga takot natin sa mundo. Amen? Takot sa tao, takot na magkamali. Amen? Takot na mahalin. Takot na hindi maging perfect. Takot na hindi gumaling. Takot na hindi maging matured. Takot sa assignment. Takot sa calling. Takot na gampanan yung kapanawagan ng Panginoon Diyos. Because the Lord, sinasabi ng Lord, kung tinawag kita, i-equip ka niya. Kung binigyan ka niya ng assignment, susuportahan ka niya. Kung may gagastusin pa dyan, isusupply niya. Diba? Kaya nga, sabi ni Lord, sabi ni Moises sa kanya, Panginoon, pag tinanong nila kung sino ka, anong sasagot ko sa kanila? Pag tinanong nila kung sino nag-utos sa akin, anong sasagot ko sa kanila? Sabihin mo sa kanila, I am who I am. Amen? So kung ang tingin mo sa Lord na yon is protector mo, He will be always your protector. Kung ang tingin mo sa Diyos na yon is provision mo, He will always be your provision. Kung ang tingin mo sa Diyos na yon, amen, ay Almighty God, He will always be your Almighty God. Almighty. Malakas, dakila. Amen? Kung ang tingin mo sa Kanya, amen, is healer mo. Sabi ni God, He always answer us, I am anak. Kung siya ang pastor mo, I am anak. Kung siya ang propeta mo, I am anak. Amen? Kung siya ang righteousness mo, I am anak. Lagi niya lang tayong sinasagot, I am who I am. Kung anong pagkakakilala mo sa akin, darating ako. Kung kapayapaan ang gusto mo, I am. Kung naguguluhan ka, anak, di ba? At ginugulo ka nila, sinusumpa ka nila, inaahway ka nila, inaalipin ka nila, I am your redeemer. Kung napapagod ka na, I am your restoration. Name it, mga kapatid. Name it because He is I am. And may we encounter that Lord who is I am. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we thank you, Father God, sa conclusion, Panginoon, ng lahat ng takot na mag-cast away, Panginoon, sa pamamagitan ng love, Panginoon, na idiniposito mo sa bawat isa sa amin, O God. For you are love. You are love, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa mensahe ngayong araw na to. Salamat sa conclusion. Salamat sa ipinagkakaloob mong revelation, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat sa maturity na unti-unti pinaprocess mo kami. Salamat, Lord, na tinutulungan mo kaming lumago, Panginoon. Dinidiligan mo kami ng buhay na tubig na nagmumula sa iyo, Panginoon, na hindi nauubusan ng karunungan, na dakila ka sa lahat, O Diyos. Kaya naman, Panginoon, karapat dapat mo lang tanggapin ang lahat ng papurit, pasasalamat na nagmumula, Panginoon, sa aming mga puso mula sa pag-ibig na dineposito mo sa bawat isa sa amin, Ama, na nawa sa bawat araw at bawat oras, Panginoon. Maranasan namin, Panginoon, that you appointed us, you ordained us, Panginoon, sa mga assignment kung saan tinawag mo kami, Ama. And may we know you deeper, Father God, na mas malalim pa, Panginoon, ang maging pagkakakilala namin sa iyo upang mas mapaglingkuran ka namin, Panginoon, ng tama ang puso, ang purpose at ang intensyon namin, Panginoon, na maging mas epektibo pa kami sa lahat ng tao na makakasalamuha namin sa bawat araw at bawat oras ng aming buhay ayon sa gabay patnubay, Panginoon, ng iyong banal na spirito na nananalantay sa aming mga buhay, Panginoon, at aming mga templo, Ama. Salamat, O Diyos, sa pagpili mo sa amin na ikaw ang pumili sa amin at hindi kami ang pumili sa aming buhay, Panginoon. Salamat din sa proteksyon, salamat din sa kapangyarihan, salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, pagpalain niyo po ang bawat isa nandito sa loob ng gawain na tumanggap ng iyong banal na salita sa oras na to, na mag-manifest ito, Panginoon, ng epektibo, Ama, at mamunga na maging fruitful pa in Jesus' name. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, tanggapin niyo po ang kalwalhatian, karangalan, Panginoon, at kapangyarihan mula sa iyong bugtong na anak na si Jesucristo, na aming Diyos na buhay, na sinasamba sa Espiritu at katotohanan, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and Amen. Glory to God po, and God bless po. Back to you, Mami Ludi.